sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Back to the Scriptures dito po sa istasyon ng DWBL 1242 kHz AM band. At nakasimulcast din po tayo sa HCBN Hingoog 104.3 FM sa Northern Mindanao area. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Narito po muli ang inyong lingkod, Sister Sheila Torrio. At syempre kasama po natin ang ating resource person, si Brother Ronald Obidos. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Ronald. Magandang gabi sa iyo, Sister Sheila, at sa atin pong mga suking tagapakinig sa programang Back to the Scriptures. Kami po ay lubos na natutuwa sapagkat tayo muli na magkakasama sa loob ng isang oras at tayo ay tatalakay na isang napakagandang paksa sa gabing ito. At Sister Sheila, gusto kong batiin yung aking church na pinanggalingan kahapon para po ay sila'y nakikinig ngayon. Ito po ay sa NAIA Seventh-day Adventist Church. NAIA Seventh-day Adventist Church, na ito po ay in-invite tayo ni Brother Jerome Bayos. At maya-maya ay babatiin po natin isa-isa yung mga family name na binigay nila para sigurado tayong tatapusin nilang ating programa. Hihintayin nilang matapos. Iyon. At talagang makinabang sila sa ating programa. At God bless you sa mga nakikinig dyan. Ganun din po sa Hingoog City. Mga igsoon. Maayong gabi sa inyo. Sana po ipagpalain kayo ng Panginoon sa True HCBN Hingoog 104.3 FM. Ang Back to the Scriptures ay pumupugay at bumabati sa inyo ng magandang gabi. Okay, ang ating pong paksa ngayon ay may pinangamagatang Ellen White and the Bible Part 2. Part 2 na tayo, Brother Ronald. Yes, oo. Ngunit bago yun, tayo muna ay manalangin. Sige, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribilehiyo na kami ay maglilingkod sa inyo. Sa pamamagitan po ng Back to the Scriptures, nawa Panginoon, bawat salitain namin ay magdulot at magdala ng kalwalhatian sa inyong pangalan. Nawa maitaas namin ang inyong kalwalhatian, ang inyong kabutihan at ang inyong kadakilaan sapagkat Panginoon, hindi po magaganap at hindi po matutupad at hindi po mangyayari na ang mga bagay na namin natututunan mula sa inyong salita kung wala ho ang inyo pong biyaya. Salamat Panginoon sa gabi ito. Samahan kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, bago tayo magsimula, Brother Ronald, sa ating part 2, maganda siguro magkaroon man tayong recap kung ano yung mga nabanggit na natin sa ating part 1. So, una doon, na-discuss natin yung fundamental beliefs natin na number 18, na kung ano yung papel ng prophetic gift, kung ano naging papel ni Ellen White. Yes. Na sinabi natin doon ng mga writings niya, na ang mga writings niya ay nagpo-provide ng comfort sa church, guidance, instruction, and correction. Pero ang testing of faith and practice natin sa Bible pa rin. Siyempre, yan talaga ang basic foundation ng Christianity, no? Kasi po, kapag wala ho, sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 7, na kung hindi ho tayo naka-foundation at hindi well-founded ang ating mga teachings sa kanya pong mga salita, ay gaya po tayo ng bahay na nakatayo sa buhangin, na pag dumating ang bagyo, dumating ang anumang sakuna, magigiba talaga tayo. Kaya matibay po ang ating pong sinasampalatayan ng doktrina dito sa Seventh-day Adventist dahil sa Biblia, hindi po dahil kay Ellen White. Yan po ang gusto nating liwanagan. At hindi natin siya nare-regard yung mga writings niya na addition to the Bible. Yeah, pinaliwanag nga po natin yan na hindi nga po siya addition at hindi rin siya equal sa Scripture. In authority, hindi siya equal. Dahil unang-una, nabanggit natin kahapon na last week, na ang kanya pong sulat ay particularly naka-address po para lamang sa Seventh-day Adventist Church. Na ipaliwanag natin yan. At hindi po kagaya ng Biblia, ito po ay talagang for universal application. Ang Biblia talaga, in 66 books, from Genesis to Revelation, ay talagang para sa lahat ng tao. Kahit anong relihiyon mo, ito'y talagang inspired by God, authoritative for our faith and practice. Hindi kagaya yung sulat ni Ellen White, talagang naka-address lang siya specific for the sa Seventh-day Adventist. Oo, yan ay niliwanag na natin. Okay, at bilang introduction, na-discuss din natin doon kung ano ang naging role and function ng mga prophets and prophetic gifts sa Old, New Testament, and especially sa last days.
Oo, kasi importante at na-i-open din natin yan dahil maraming tao ang naniniwala ngayon, lalo na yung mga Christians din, sa ibang denomination, na hindi na daw kailangan ng propeta ngayon at wala na daw propeta. Pero nabasa nga natin from the prophecy ni Joel, chapter 2, verse 28, no? Na darating ang time before the end of the world. Sinasabi na before the day of the Lord will come, no, na kung saan ay magdidilim ang buong paligid at magkakaroon ng anumang mga heavenly signs bago dumating ang second coming, ay ang Panginoon daw ibubuhos ng kanyang espiritu sa mga lalaki at mga babae. At sila yung magsisipanghula. Kasi hindi natin sinasabi, Sister Sheila, sa ating church, sa Adventist Church, na si Ellen White lang talaga ang propeta. Hindi ho yan ang teachings ng Seventh-day Adventist Church. Yung atin pong diniscuss na the testimony of Jesus sa Revelation chapter 12, verse 17, nabanggit natin nun, it refers to the prophetic inspiration. Hindi lang ho si Ellen White ang tinutukoy nun. Inatanggap din ng mga scholars ng Adventist na dadating ang time baag binuhos ng Panginoon muli yung kanyang latter rain, yung Holy Spirit, na magdi-display siya muli ng powerful signs para ma-convert na ang mga tao before the end will come. Ganun kabuti ang Panginoon kasi gusto niya at maaari lahat maligtas. Ay magkakaroon din ng mga prophetic gift, no? Babae, lalaki, na talagang they will be given spiritual utterance, no? Spiritual gift para gamitin yon for the conversion ng maraming kaluluwa. Ayan. Nabanggit din natin last week, Brother Ronald, na ang Bible nga ay kompleto na. At yun nga, ang writings ni Ellen White ay hindi siya addition to the Bible. So, bago tayo magsimula dun sa part 2 natin, may nabuo lang kasing tanong sa akin, kasi nakat na kung sinasabi natin na ang Bible ay kompleto na, matatagpuan natin sa 2 Timothy 3 verse 16, yes. Sa 1 Corinthians 10 verse 11 na Bible is used for reproof, corrections, yes. for comfort, instructions, and sa Revelation and Daniel, it is used for warning para sa mga darating na araw. Darating na panahon. So, ano yung role ngayon ng ni Ellen White? Sinabi rin natin sa umpisa na si Ellen White, yung mga writings niya is for comfort, instruction, ganyan. Ibig sabihin ba, hindi pa kompleto yung nasusulat sa Biblia at kailangan pa natin yung mga writings ni Ellen White? Magandang question mo, no? Yan yung question talaga na talagang hindi lang siguro ikaw nakaisip niyan. Maaaring yung mga tagapakinig natin, ganyan din ang iniisip. Kaya nga maganda na andito ka dahil ikaw yung tumatayo sa kanilang sa kanilang posisyon, no? Yung mga nasa bahay diyan na nakikinig ngayong gabi. Ang sagot po natin diyan, Sister Sheila, tama naman, ang Biblia actually sapat na siya. The Bible will give comfort, encouragement, at instructions, no? Sabi nga doon sa 2 Timothy 3:16 and 17, upang ang tao ay lahat ng tao ay ma-equip, no? Na para sa ganun ay maging sapat tayo na bilang tao ng Diyos. Now, ano pa ang kailangan? Bakit pa kailangan ng Spirit of Prophecy na mag-give comfort? Unang-una, yung questions na yan ay maaaring applicable din sa first century kasi po, nung first century, kung babasahin mo natin yung gift ng Holy Spirit, yung kasama dyan yung gift of prophecy. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, kung mapapansin natin, kung itutuloy natin yun, yung gift na yun na binigay ng Panginoon sa church, ay for the equipment, sabi nga, to equip the church for the unity of the body of Christ, para sa ganun ay mag-mature sa faith ang church ng Panginoon. So, nung time nila Apostol Pablo at nung time ng mga unang alagad during the first century, kung tutusin, may Bible na sila. Actually, ang Bible nila is Old Testament pa lang. No? Hindi nga din ini-expect ng mga alagad na later on ay mabubuo yung New Testament, yung 27 books ng New Testament natin ngayon. Kaya nga, akala nung iba, ang Biblia ng mga alagad noon, nila Pablo, nila Pedro, ay kagaya ng Bible natin na 66 books. No? Pero ang totoo niyan, hindi pa ho kasi nakukumpleto noon yung New Testament. Ang kumpleto lang nilang Bible noon is Old Testament. So ngayon, ang point dito, kung noong panahon ng New Testament, panahon ng mga apostol, meron silang gift of prophecy,
At sabi nga doon sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3, di ba? Na ang mga nagbibigay ng propesya ay nagbibigay ng comfort, instructions, and exhortations. Hindi ibig sabihin na yung mga prophets na ito during the New Testament sa 1 Corinthians 12 at 14 ay karagdagan yung kanilang sinasabi at kulang pa yung Old Testament nila noon. Okay? In fact, mayroong binabanggit na isang propeta sa New Testament, sa Acts chapter 21, si Agabus. No? Siya yung nagbigay ng instructions kay Apostle Paul na wag na siyang tumuloy sa Jerusalem dahil papatayin siya. Di ba? Pero kung titingnan natin, wala yung mga sinabi ni Agabus, si Agabus kung meron man siyang isinulat, no? Na writings or libro, hindi ho naging kabilang sa New Testament or naging additional sa ating Bible. So, ang point natin, yung sulat ni Ellen White, kung tutusin, sapat na yung Bible eh. In fact, may sinabi nga si Sister White, Sister Sheila dito, na gusto kong idiin sa ating mga kaibigan, lalo na yung mga bago nating mga nagsusuri tungkol sa pananampalatayang Seventh-day Adventist, na ang naririnig nila sa ilan at sa internet ay si Ellen White ay ang Seventh-day Adventist ay kulto dahil bukod sa Biblia mayroon pa tayong additional Bible. Kung tatanungin natin mismo si Ellen White, sinasabi niya sa atin na yung kanyang Biblia o ang Bible ay sapat na at hindi na kailangan na ito ay dadagdagan. No? Sabi nga niya rito, for example, noong 1851 sa early writings, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word, we are to be judged. Ang liwanag, ano? Ang nagsabi mismo nito, si Ellen White. No? Nire-recommend niya hindi yung kanyang writings, kundi yung Word of God, which is the Bible, as the rule of your faith and practice. And by that Word, we are to be judged. At hindi talaga nagbago ang kanyang view nung sinulat niya yung kanyang book na Great Controversy. No? Sa page 7, nakita mo ba yan, Sister Sheila? Yes. Sige nga, pakibasa mo yung sa part na yan. In His Word, God has committed to men the knowledge necessary for salvation. The Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. Yan. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience. Okay, di ba? Napakaliwanag, ano? Ito pa yung kanyang statement dito sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 663. Ang ganda ng sinabi niya rito. The Word of God is sufficient to enlighten the most beclouded mind and may be understood by those who have any desire to understand it. So yung Word of God, yung Bible, kung tutuusin daw, kung meron may isang tao na naghahanap ng katotohanan at nais niyang maunawaan ang salita ng Diyos, ang liwanag ng sabi ni Sister White, may be understood by those who have any desire to understand it. So, madali natin maintindihan ang Bible. Hindi ho tayo kagaya, Sister Sheila, ng mga ibang mga relihiyon na lumilitaw ngayon sa mundo na sinasabi nila, ang mga ministro lamang ang may karapatan na magpaliwanag at magbasa ng Biblia. Kaya yung mga membro nila, sa mga simbahan, kung mapapansin nyo, yung kanilang mga malalaking simbahan, wala silang dalang mga Bible. Kasi po, ang paliwanag sa kanila ay mga ministro lang. Ang may kakayahan. At ang kung hindi ka ministro, hindi mo mauunawaan ang Biblia sapagkat ito'y nababalot daw sa hiwaga. Pero iba yung turo ni Sister White. Correct. Mas ini-encourage pa tayo na mag-aral ng Bible na kahit sino kang tao, ay mauunawaan mo ito kung talagang gusto mong malaman at matuto sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya rito, but notwithstanding all this, some who profess to make the Word of God their study are found living in direct opposition to its plainest teachings. Yun nga ang karamihang nangyayari. Yung iba na nagpo-profess that they are studying the Word of God, ang nangyayari ay opposite yung kanilang understanding. Kasi nahahaluan ng self-interest, no? Then, to leave men and women without excuse, God gives plain and pointed testimonies. Ito na ngayon pumapasok yung kanyang sulat. No? Bringing them back to the Word that they have neglected to follow. Napakaliwanag, ano? Yun pala ang purpose ng writings ni Ellen White. Kaya sinasabi na yung kanyang word din, yung testimonies at sulat ni Ellen White, ay sinasabing bring comfort, exhortation, and encouragement. Kasi pagka medyo
na-misled ka ng iyong sariling understanding at naging opposite ang pagkaunawa mo sa Bible. Tsaka ngayon, dun papasok yung kanyang ministry, which is the gift of prophecy. Na sa kanyang mga writings, pag binasa mo, maiintindihan mo yung Bible, pero hindi kanya ilalayo, bagkus, ibabalik ka niya. Ibabalik ka niya. Kaya nga dito sa isang sinulat niya sa Review in Herald, noong January 20, 1903, no? Ito'y lumabas din sa Call for Turn Ministry na libro sa page 125. Ito yung very popular na phrase na ginagamit natin. Little heed, ang sabi ni Sister White, little heed is given to the Bible, she said. Therefore, the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Di ba na, gano? Yung talagang hindi siya equal sa Bible, hindi rin siya equal in authority, no? Iba yung audience niya na ina-address, pero ang sabi niya, yung kanyang sulat ay lesser light, no? Maliit na liwanag na dadalhin ka sa greater light, which is the Bible. Yun ang purpose ng gift of prophecy. Kaya talaga encouragement siya, bringing instructions, kasi hindi kanya bibigyan ng ibang turo, hindi kanya bibigyan ng ibang understanding, kundi yung gagawin niya sa ibabalik ka lang niya sa Bible. Kaya importante talaga yung ministry ng gift of prophecy nitong si Sister Ellen White. Di ba? Oo. Kaya nga, sinasabi rin ito ay guide to understanding the Bible. Sabi nga dito sa Testimonies Volume 5, no, sa page 665. Okay? Additional truth is not brought out. So, walang additional truth. Kasi ibabalik ka lang naman niya dun sa original truth, no? But God has, through the testimonies, pagka sinabi ho natin testimonies, ito yung writings niya. Ito yung keyword, no? Para sa ating mga, siguro, mga bagong listeners. Pagka sinabi niya na God has, through the testimonies, ito yung writings ni Ellen White, simplified the great truths already given, and in His own chosen way, brought them before the people to awaken and impress the mind with them, that all may be left without excuse. The written testimonies are not given to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Yan. Doon ho natin makikita na yung kanyang writings talaga ay talagang para kay Ellen White. Priority talaga ang Bible. Hindi niya sinasabi na katapat ito at kapantay ng Bible. Kung ikukumpara nga natin ito dun sa sa Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, no, yung mga tinatawag na mas kilala na Mormons. Ang Mormons, meron silang Book of Mormon na ang kanila pong understanding do sa Book of Mormon, sinasabi nila, kiniklaim ng mga Mormons, na itong Book of Mormon is the most perfect book on earth. No? At sinasabi rin doon sa isang passage sa Book of Mormon na yung Bible natin, may mga tao daw na magsasabi, Bible, meron na kaming Bible. No? At sasabihin daw sa kanila, kayo yung mga mangmang na nagsasabing meron na kayong Biblia sapagkat ang Biblia ay kulang pa. Iba, di ba? Ibang-iba, no? Kumbaga parang sinasabi nila ng mga Mormons na ang Bible natin kulang pa at corrupted na actually. Sinasabi nila. Kaya kailangan ng Book of Mormon because this is the most correct book on earth. So parang sinasabi niya may kamalian pa yung Bible. May kamalian ng Bible, kaya kailangan mong basahin ng Book of Mormon. In fact, meron pa sila ng Doctrine and Covenants at Pearl of Great Price. Kaya mayroon kayo makikita na bundle na Bible nila, no? Bible, King James Version, Book of Mormon, Doctrine and Covenants, at Pearl of Great Price. So parang ang Bible, wala na. Isang ordinaryong book na lang dahil kulang siya at corrupted. Samantalang sa Bible, si Ellen White, ibang-iba, napakalinaw. Hindi niya kinokontra ang Bible, wala siyang additional truths, kundi kinokorek ka niya pagka namali ka ng unawa sa Bible. Dadalhin ka rin niya sa Bible. Ano? Kaya nga meron din siyang statement na sabi niya, kung pwede nga lang kayong magbasa ng Bible at naunawaan nyo, parang sinasabi niya na hindi nyo na kailangan ang aking writings. Yun yung sinabi niya sa statement ng una. Ano ho? Kaya, paano pa nakakatulong ang Spirit of Prophecy, no? Sa Testimonies, Volume 5, page 663. Sinasabi rin dito na yung writings ni Ellen White is directed to bring out general principles in speaking and writing, and at the same time to specify the danger
errors and sins of some individuals, that all might be warned, reproved, and counseled. Dito ngayon papasok yung kung ating naunawaan dito sa sinabi niya, ini-specify niya yung danger. Bagaman ang Bible ay sapat na para bigyan tayo ng warning about the dangers tungkol sa end time, to give us comfort na makakaligtas tayo sa tribulation. Pero itong kay Mrs. White, mas specific kung anong klaseng danger ang darating. Okay. For example, sa Revelation 13, halos lahat ng mga Bible interpreters, Catholic and Protestant, kanilang ini-interpret na itong Revelation 13 refers to the Antichrist. Okay? So, yung Antichrist, hindi sinabi ng Bible kung sino yun. Naglagay siya naglagay lang siya ng ilang mga characteristics ng Antichrist sa Revelation 13. Kaya, yung iba-ibang Protestant at ibang Bible scholars, iba-iba ang kanilang understanding. No? Yung mga preterist, kasi may isa sa mga understanding or interpretation ng prophecy, preterism, ibig sabihin, yung mga mababasa mo sa Revelation ay natupad na nung una pa. No? Preterist tapos na. So, ibang interpreters like the Catholic Church, ini-interpret din nila na itong Antichrist sa Revelation 13 ay ito yung si Nero, Emperor Nero noong 65 AD. No? Kaya tinawag siyang beast. Sabi naman ng mga futurist, lalo na yung mga dispensationalist, interpretation naman nila, itong Antichrist, future pa. Siya ay binigyan ng 7 years at kalahati ng 7 years, makikipag-deal siya sa Israel ng peace for 7 years, pero kalahati ng 7 years, which is 3.5, ay kanyang uusigin, sisirain ng tipan. So, future pa. Yung mga historicists naman, which fortunately belong ang ating church, the Seventh-day Adventist Church, na ito ay talagang interpretation din ng mga early Protestant reformers. Actually, kukunti na lang ang humahawak niyan at tayo mga Seventh-day Adventist ang mga pinakatanyag dito. Ang paniwala natin itong Antichrist, Revelation 13, ay itong Church of Rome. Okay? Nandun sa system ng papacy. At yan ay talagang mapapanindigan natin. Ito ay nag-exist na since 538 AD yung kanyang kapangyarihan. Ano? Naputo lang at nag-continue. Okay? So, paano natin nalaman yon? Hindi naman sinabi sa Bible. Di ba? So, in-specify niya na darating ang time, yung sinasabi ng mark of the beast, na i-specify din, na tulungan din tayo through the help of the Bible passages na confirm yung kanyang sinasabi. So, in-specify niya kung kailan yung nangyayari na ito at anong klaseng paghahanda ang ating gagawin. Yung Sunday law, na tinatawag ng mga Adventists, na darating ang time na pagka ang church and the state ay nagsama na, i-impose nila ang decree na Sunday law kung tawagin, andun yun sa Revelation 13. Hindi mo makikita yun kung hindi na-specify sa Spirit of Prophecy. Pag nakita mo naman sa Spirit of Prophecy, Sunday law, mark of the beast is yung pag in-enforce na yung Sunday keeping. Saan mo babasa sa Revelation yun? Pag bumalik ka naman sa Bible, makikita mo nga. Andun pala, hindi mo lang naunawaan nung binasa mo yung Revelation 13. Alright? Yun ang purpose ng Spirit of Prophecy. Ini-specify niya talaga yung details and warnings kung ano yung mangyayari in the future. In fact, nabanggit na natin nung nakaraan, Sister Sheila, if you remember, kasi ang sabi rito sa ating binasa, ang isa rin sa mga purpose ng Spirit of Prophecy is yung ini-expose niya, yung nagwa-warn siya at nagbibigay siya ng counsel at binibigyan niya, nire-reprove niya, o binibigyan ng reproof yung mga nagkakasala na individual Adventists. If you remember last time, yung si Foghead, na siya pala ay isang worshipful master, 33 degree ang kanya ng position sa masonry. No? Hindi niya sinasabi yon, pero at the same time, treasurer siya ng ating press, ng ating publishing. Pero hindi naging malago ang kanyang faith. So, may binigyan ng revelation si Ellen White. Sinabi na itong inyong treasurer ay member ng Freemasonry at ang taas ng kanyang katungkulan, tinatawag siyang worshipful master. Ni-reveal sa kanya yon, pero nung sinulat niya na yung kanyang vision, sabi ng Panginoon, wag mo munang ibigay, hantayin mo 1 year. So, after 1 year pa niya binigay, tapos in-invite niya sa bahay itong si Foghead, at doon niya in-expose ngayon. At na-rebuke si Foghead. Nung na-realize niya, paano mo nalaman yung mga signs and symbols, yung pwesto ko na kung saan ako nakaupo during our meeting sa Freemasonry. Doon niya nalaman, totoo pala yung Spirit of Prophecy. Saan niya nakuha niya yun? Kaya, doon, makikita natin na
specific. Kasi kung Bible lang, hindi niya marirealize na bakit na mali ang ginagawa niya. So in that sense, talagang makikita natin, specific talaga yung address na sinasabi ni Ellen White as a prophet of God. Yan. Ngayon, Brother Ronald, paano natin matetest kung si Ellen White or yung ibang prophet ay meron ng prophetic gift? Kasi sabi nga ni Jesus, diba, na sa mga huling araw, maraming bulaang propetang lilitaw. Oo. Paano natin masasabi ngayon na si Ellen White ay isa nga siyang prophet and meron nga siyang gift of prophecy? Okay, maganda yung question na yan. No? Talagang dapat i-test natin kasi ini-encourage tayo ng Bible na i-test natin ang spirit. Nandito yan sa 1 John chapter 4, verse 1, no? Talagang ito yung last na apostle, si John. Ito yung sinabi niya. Pakibasa mo nga, Sister Sheila, sa English. Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. Yan. Beloved, do not believe every spirit. Huwag paniwalaan ng bawat espiritu. Siyempre, ako, ganun ang ginawa ko. Meticuloso ako. Hindi mo ako basta-basta mapapaniwala. Kaya ako, kahit mali, talagang lalayasan ko. So, test the spirit, and test the spirits whether they are from God, for many false prophets had gone out into the world. Bago natin i-specify yung mga test na ito, no, mga kaibigan na nakikinig sa gabing ito, ay gusto kong i-share sa inyo yung isa sa mga information na tinanong tungkol kay Ellen White. Kasi, meron tanong sa kanya dito na lumabas doon sa Review and Herald, doon sa article na A Messenger, noong July 26, 1906, page 8, Sabi in-explain ni Ellen White, sabi niya ganito, early in my youth, I was asked several times, are you a prophet? I have ever responded, I am the Lord's messenger. I know that many have called me a prophet, but I have made no claim to this title. Okay? Tuloy natin. Why have I not claimed to be a prophet? Because in these days, many who boldly claim that they are prophets are a reproach to the cause of Christ. And because my work includes much more than the word prophet signifies. To claim to be a prophetess is something that I have never done. If other calls me by that name, I have no controversy with them. But my work has covered so many lines that I not call myself other than a messenger. Ano ibig ba sabihin dito ni Sister White? Ibig ba sabihin nito kine-question niya, hindi siya siguradong propeta siya. Hindi ho ganon. Kasi may mga ibang ganyan na understanding. No? Sabi nila, kita mo. Si Ellen White mismo. Si Ellen White pala, hindi pala siya propeta. Ba't niya ginagawang propeta? Hindi ho yun ang ibig sabihin ni Ellen White. Kasi maliwanag naman na dito sa bandang huli ng paragraph na binasa natin, na sabi niya rito na, if other calls me by that name, kung ako'y tawagin propeta, I have no controversy with them. Hindi ko naman sila tinututulan. I don't have controversy. Kaso, sabi niya, my work, because my work includes much more than the word prophet signifies. So, ibig sabihin, hindi niya tinututulan siyang propeta siya, pero, sabi niya, kasi yung kanyang gawain ay mas marami pa at higit pa kaysa sa ginagawa lang ng sakop. Ng propeta. No? She would rather call herself Lord's messenger. Kaya, kung mapapansin mo, Sister Sheila, sa mga publications natin, sa mga writings at mga books ni Ellen White, The Great Controversy, wala ka mababasa ron na ginamit na The Great Controversy by Prophetess Ellen White. O kaya, Desire of Ages by Prophetess Ellen. Hindi niya ginagamit. Siya mismo Kasi, ang sabi niya, hindi niya ginagamit, sabi niya doon sa bandang itaas, I know that many have called me a prophet, but I have made no claim to this prophet. Bakit? Because in these days, many who boldly claim that they are prophets are a reproach, kahiya-hiya to the cause of Christ. During her time kasi marami na mga nag-claim na sila'y prophet, pero may mga kaso. Kagaya ngayon, maraming propeta ngayon, nagtatago, may mga kaso. Ayun. Tapos, nung time niya, kagaya si Joseph Smith, na prophet ng Latter-day Saint, based on the historical record, si Joseph Smith, sa atin, ang Adventist, 1844 is very significant year, Kasi 1844, natupad yung mga prophecies natin, At doon nagsimula yung Advent movement, okay? Na na-organize noong 1863. Sa part naman ng Mormon, 1844 yung pinakamalungkot nila.
Kasi doon yung time na nasa kulungan yung kanilang propeta si Joseph Smith, siya ay sinugod ng mob na maraming tao at pinagpapatay doon sa binugbog sa kulungan. Bakit? Kasi marami rin siyang mga problema. In fact, moral problem. No? At maraming ang historical records nagsasabi na maraming asawa si Joseph Smith at marami siyang mga bagay na mga cases. So unlike si Ellen White, sabi niya, nagpapakilalang propeta tong si Joseph Smith. May mga prophet din doon ng mga babae, sila Mary Baker Eddy ng Christian Science, no? At marami pa, si Blavatsky, Madame Blavatsky, kung sino-sino pa yan, na hindi tumutugma yung kanilang claim. Ginagamit nila yung title na prophet, pero yung kanilang claim, may mga panloloko silang ginagawa. Kaya, kung gagamitin nga naman ni Sister White yung title na prophet during her time, iba na yung nasa isip ng mga tao. Sabihin, naku, isa na naman niya, bula ang propeta. Correct. So, for her, it is a strategy. At the same time, humbleness. No, kaya nga sa mga publication ng Seventh-day Adventist, hindi niya sinasabi, I am prophetess Ellen White. Hindi kagaya nung iba sa panahon natin ngayon, yung pangalan, dinuduktong, apostol, ganito, propeta, ganito. Ay, kayabangan na yon, no? Kaya, tama lang na sabing ganon, i-test natin yung bawat nagkiklaim na sila yung mga propeta. Okay, number 1, yun nga, iniingatan niya kasi maraming naninira. But it doesn't mean hindi siya propeta. Kaya nga sabi niya, wala siyang controversy sa mga tumatawag sa kanyang prophet. Okay, now, yung test naman ngayon, i-test natin yung sinasabi natin na test, Sister Sheila. Muntik na kita matawag ng Sister White. Okay. Unang-una, pagdating po sa pagtetest ng Bible para ma-challenge natin ang tinatawag ng mga propeta, unang-una, importante sa lahat, does the message agree with the Bible? Number 1 yan. Yung bang message ng mga nagpapakilalang propeta sa panahon natin, sila ba ay nag-a-agree sa nauna ng revelation ng mga prophets, which is the Bible, both Old and New Testament? O baka meron silang bagong doktrina na salungat na sa Bible? Okay? Maraming ganyan sa panahon natin ngayon. No? Na meron nagsasabi, itong ang bagong propeta namin, kinausap siya ng anghel. Kaya yung Bible natin ngayon, corrupted na. Yung Old and New Testament, yung original Torah at New Testament Gospel, corrupted na. Kaya nagbigay ngayon ng panibagong bagong Bible. Panibagong mensahe. Tingin ko hindi tama yun eh. Kasi nauna na yung Bible, but how come the Bible will be corrupted? Salita ng Diyos yun. Ibig sabihin, and Diyos pala natin, mahina. Hindi niya nabantayan yun. Hindi niya kayang i-preserve. Oo, di ba? So kung sinasabi natin na na-corrupt na yung Bible para lang maipasok yung sarili mong Bible, that is, yun pa lang, dun pa lang sa test na yun, bagsak na yung nagpapakilalang propeta. No? Kasi dapat, para maging tunay kang propeta, yung teachings mo, kaalinsabay at ito'y in harmony with the previous revelation. Pagka sumalungat na ito, of course, false prophet ka na. Kaya yung ginagawa ng iba, dahil alam nilang salungat talaga yung kanilang teaching sa Bible, yung Bible lang, yung Bible lang sinisira, baliktad. Ginagawang corrupt ang Bible. Ang gusto nila mangyari, yung Bible sumunod sa kanila. Yan ang problema. Hindi kagaya si Sister White, wala ho kayo makikita sa writings niya na sinabi ang Bible ay corrupted. Kundi, palagi niyang itinataas ang Bible, no? Sa kanyang mga message, sa kanyang mga sermons. In fact, meron nga siyang famous statement dito, no? Na lumabas nga sa yung binasa natin kanina, di ba? Sa early writings, no? Yung, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word, we are to be judged. So, hindi siya sumasalungat sa Bible. In fact, ini-encourage nga niya at sinasabi niya nga, kung nasusunod niya na yung Bible, hindi niyo kailangan ng aking writings. Correct. Kaso hindi niyo nasusunod, kaya ang Diyos nagpadala siya ng testimonies, which is a lesser light, to bring us to the greater light, no? Kaya po, challenge po ito doon sa, ito yung nakakatulong, lalo na yung mga nagsusuri sa atin ngayon. Naku, ang dami ng relihiyon. I-test nyo sa Bible. Kung nasa Bible ba yung teaching sila. Meron namang iglesia. Ang sinasabi niya, yung tunay na iglesia ng unang siglo ay nawala na yun. Nawala na yun, lubusang nawala na ito'y natalikod. Kaya ngayon, nakita yung uling iglesia, itong panahon natin. Kaya wala na yung unang iglesia. So,
para lang maitayo yung kanilang iglesia, sinisira nila yung unang iglesia. Which is not, hindi mawawala yung unang iglesia. Kasi unang-una, kung mawawala yung unang iglesia, hindi ho ma-preserve yung ating mga Bible sa panahon natin ngayon. Correct. Dahil kailangan ng mga tunay na anak ng Diyos nung panahon para po ma-transmit yung copies ng Bible sa panahon natin. Paano kung sasabihin yung nawala? So, paano tayo nagkaroon ng Bible? Ayan, ang problema ngayon. Next, do the predictions come true? Ayan. Yung mga predictions ba ng prophet ay nagkakatotoo? Yes. Ano po? Though, sinasabi natin na sa ministry ni Ellen White as the prophet, gift of prophecy, maliit na portion lang sa kanya pong mga writings yung tinatawag nating predictions. Kasi ang connotations ng mga tao ngayon, mga kaibigan, pag sinabing propeta, yung mahaba ang balbas, mahaba yung buhok, mahaba yung damit, may hawak na placard, magsisi na kayo, end of the world. At the end of the world, year 2015. The end of the world, yan ang connotations ng propeta na nagsasabi ng prophecy. Pero, no. Prophecy, hindi ho palaging nangangahulugan sa Bible na panghuhula or predictions. Gaya nga po ng ating binasa sa 1 Corinthians. Siguro maganda basahin natin ulit yung Sister Sheila. Yung nasa 1 Corinthians chapter 14, verse 3. No? Dito sa English Standard Version. Ano sabi dyan? On the other hand, the one who prophesies speaks to the people for their upbuilding and encouragement and consolation. Napakaganda. So yun daw nagpa-prophesy. Wala kasi sinabi dyan na puro predictions. Smallest part. Si Mrs. White, meron din siyang predictions. Kagaya nga nung nag-warning siya sa Battle Creek Sanitarium at sa publishing na kung hindi niyo papalitan at aalisin ang corruption sa gitnaan ninyo ay mapapahamak. Yun, nasunog yung sanitarium. Hindi nila, kasi nagpa-publish sila ng mga libro na pang-secular, na hindi pang-religious. Winarningan sila, hindi sila nakinig. Nasunog siya. Twice ito nangyari. At ito, isa sa mga prediction na maganda na Sister Sheila, na natupad kay Sister Ellen White, yung rise of spiritualism. Alam mo ba, nung panahon niya, nung mga 1850s, ay talagang pagka ikaw ay witch, hinahunting ka, susunugin ka sa tulos at poste, tatalik at susunugin. Kaya, nung time niya, uso yung mga witch hunting eh. Pagka ikaw nabintangan na ikaw ay witch, talagang yung bahay mo susugurin ng mga taong merong hawak na yung sulo or torch. Talagang idadakipin ka, kakalad ka rin ka, itatalit susunugin. Ganon. Yung mga nagpa-practice ng spiritualism. Pero, sabi ni Sister White, darating yung time, no? Darating yung time na yung mga spiritualism, ito ay lalaganap at i-accept na at respectable among Christians. Kaya ngayon, may mga Christian spiritualist. Sinasabi nila na ang spiritualist sila din po ay inspired ng Holy Spirit at kasama rin nila ang Panginoon. Kita mo yung mga napapanood natin sa TV. Di ba? Kita mo yung mga, ngayon, dati wala naman palabas sa TV na yung mga psychic dumadalaw sa mga haunted house. Correct. Tsaka tapos kinakausap yung mga espiritu ng mga dumadalaw doon at mga nagpapakitang multo. Ini-entertain pa ngayon ng mga tao as if itong mga psychic na ito ay sa Diyos. Correct. At napapaniwala ngayon ng mga tao na itong mga nakakausap nila ay talagang ito daw yung mga kaluluwa ng mga taong namatay sa buhay. Gagaya ng isang beses, may nakakita ako na nasulipan ko lang, nag-spirit of the glass, yung Ouija board. Yeah. Diba? Tapos nag-iba yung boses nung babae, yun daw yung kaluluwa ng may-ari doon, kaya mag-iingat sila na ganito-ganyan, wag nang magsasalita na masama. So nagkaroon ngayon ng na-develop yung takot sa demonyo kaysa takot sa Diyos. Yan ngayon. Ina-entertain na, pero nung time na yon, pag kayo na ipalabas sa panahon ni Ellen White, baka sunugin pa yung mga yun eh. Yan ang pagkakaiba. Ano pa? Yung close cooperation between Protestants and Catholics. Ayon sa nung time ni Ellen White, ay talaga ang laki ng gap between Protestant and Catholics. Matinding magkalaban yan. Wala kang makikita ecumenical movement noon. Pero alam nyo, sabi ni Sister White, darating ang time ay mag-aabot ng kamay ang Protestant and Catholics at mawawala na yung bangin na nagpapahiwalay sa kanila. Ano na nangyayari ngayon? Kita mo, nung si Pope Francis, di ba? Yung kanyang envoy, yung kaibigan niya, si Tony Palmer, na isang archbishop ng Anglican. Pumunta siya nung minsan doon sa convention ni Kenneth Copeland, na isang Pentecostal convention. At doon nag-speaker siya, sabi niya, This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide,
Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. But we are Reformed. We are Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. We now preach you are saved by grace through faith alone. The word alone was the argument for 500 years. The word alone is there. You can read it yourself. The protest is over. The protest is over. Tapos pinalabas niya sa video yung speech ni Pope Francis, no? Na kuha lang sa isang amateur video, baka sa cellphone lang 'yan. Pero sabi ni Pope Francis, tayo ay matagal na tayong may hindi pagkakaunawaan. Panahon na para yung separation ay mawala at tayo magsama-sama at magyakapan bilang magkakapatid kay Kristo. Ogni nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase. Panahon na para magkaisa. Kayo ay lumapit na, inaanyayahan ko kayo bilang mga kapatid at kayo sasalubungin ko ng pagyakap. So ano nangyari? So si Kenneth Copeland na pastor at founder siya ng church na yon, talagang they prayed, nagpicture pa sila. And with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, that whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed.
Amen. 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 Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Praise God. God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you've blessed this place tonight. I love you. Give him a love, Danny. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it. Yeah. Whoa. At nagkaroon pa nga sila ng convention, pumunta pa siya sa Vatican para makipag-union sa priest. At may pinakita pa nga si Pope Francis one time sa Italy, mayroon daw convention din ng mga Pentecostals, pinag-pray nila si Pope Francis nandun sa stage. Si Pope Francis nakaluhod sa stage ng isang Protestant charismatic convention. Habang nag-speaking in tongues itong mga charismatic na ito, they're praying for Pope Francis. Pero ano yan? Kaya nga, magtataka ka, no? Sa panahon ni Ellen White, yun hindi in-expect. Pero sabi niya sa Sister White, darating yung time, magkakaisa. Ito na, nangyayari na. So, yung prediction niya ay nangyayari. Okay? At yan ay, ang pinaka-importante sa lahat, Sister Sheila, yung pagkakilala kay Kristo, no? Kailangan, sabi nga dun sa binasa natin sa 1 John chapter 4 verse 1, pagkaitutuloy mo yan, siya na hindi nagpapahayag na si Kristo nga pariritong nasa laman ay Antikristo. So, yung tunay na propeta, kailangan ang pinapakilala niya yung tunay na Kristo sa Biblia. Ang tunay na si Kristo sa Biblia ay Diyos na nagkatawang tao. Pagka ang propeta niyo itinuturo si Kristo ay tao lang, siya ay propeta lang, bula ang propeta yon. Pagka tinuturo naman ng inyong propeta o inyong mga ngaral, si Kristo ay pinanganak ng Diyos at dating walang Kristo, nilikha lang siya, bula ang Kristo yon, bula ang propeta rin yon. Pagka ang Kristong inyong pinakilala sa inyo ng pastor ay siya rin yung Diyos Ama, ay bula ang Kristo rin yon. Yan. Ay isinamarize natin kasi later on tatalakayin natin yan ng Sister Sheila, ng detail. Oo. Ngayon, itong pinaka-importante sa lahat, Sister Sheila, at sa mga giliw namin tagapakinig, napaka-importante po na ang propeta sa kanyang ministry ay sabi nga ng ating Panginoong Kristo, sa isang talata ng Biblia, na ang isang tunay na propeta ay makikilala sa kanyang bunga. Sabi doon sa Mateo 7:15, that the prophet, makikilala nyo ang tunay na propeta sa kanyang bunga, sapagkat hindi magbubunga ng masama ang isang tunay na propeta. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. So yung bulaang propeta, hindi mo makikilala ang bulaang propeta sa itsura lang. Correct. Kasi kala mo maamo yan, matamis magsalita. Pero, paano daw makikilala? You will recognize them by their fruits. Yung bunga ng kanilang ministry. Pagka ang mga membro nyo, pagka ang membro ng isang iglesia ay naging natutong magmura. Tapos yung mga bata, okay lang magmura. Bulang propeta yun. Kasi mayroong propeta nagtuturo ngayon sa Pilipinas, okay lang magmura. Pinagtanggol pa, kumamit pa ng dictionary published ng UP. Okay. And ngayon, eto. Kung ikukumpara natin yan sa ministry ni Sister White, alam mo ba, Sister Sheila, merong kinandak na survey o pag-aaral, ang Andrews University, Institute of Ministry of Andrews University, noong 1982. Ito ay a comparison of Christian attitudes and behavior between those Adventist church members who regularly read Ellen White books and those who do not. Kinumpara yung mga attitude ng mga palaging bumabasa ng writings ni Ellen White, ng mga Adventist at ng hindi. Alam niyo yung kanilang result. Sabi rito, readers, yung laging bumabasa, have a closer relationship with Christ. More certainty of their standing with God, and are more likely to have identified their spiritual gifts. They are more in favor of spending for public evangelism, and contribute more heavily to local missionary projects.
They feel more prepared for witnessing and actually engage in more witnessing and outreach programs. They are more likely to study the Bible daily, to pray for specific people, and to meet in fellowship groups, and to have daily family worship. They see their church more positively. They are responsible for winning more converts. Ganda pala ng bunga, no? Pagka gusto mo pala, iwilang Adventist, no? Ito ay para sa mga kapatid natin Adventist. Gusto mo na matuto ka mag-Bible study, masipag ka magbasa ng Bible, prayer for life, makakonvert ng maraming kaluluwa at magdala ng maraming kaluluwa kay Kristo. Makaka-encourage pala. Actually, Brother Ronald, meron akong nakilala na isa nating kapatid. Dati siyang convert lang siya ng Adventist. Okay. Noong una, binasa niya yung writings ni Ellen White para tignan lang yung mga mali ni Ellen White. And yun nga, isang connotation niya is mga Adventist, mga kulto, kasi sinusunod si Ellen White, ganyan. And then, sabi niya, habang binabasa niya daw yung mga writings ni Ellen White, the more na nakikilala niya si Kristo and na-encourage siya na basahin pa ang Biblia. Yun. Hindi ka ilalayo na sa Biblia. Hindi ka ilalayo. The more na, di ba yung iba, the more na nagbabasa ka sa writings nila. Ng propeta nila. Parang yung focus lumalayo mo. ka sa Bible. At yung focus mo nandun sa propeta nila. Pero sabi niya, mas tinataas mo na yung tao. Habang binabasa niya daw yun, hindi daw niya naiisip si Ellen White. Mas nade-direct siya, mas naiisip niya si Jesus. At Amen. Mas andun yung parang willingness niya na makilala pa si Kristo through the Bible. Kita mo na yan, ano? Hindi kagaya ng mga propeta ngayon, mas tinataas yung propeta nila kaysa kay Kristo. Meron nga ako narinig murahin mo na si Kristo, okay lang, pero murahin mo yung propeta na bubugbugin ka papatayin ka. Ganyan ngayon ang mga bulaang propeta. Ito pa, no? Ang sukatan na Sister Sheila sa Acts chapter 4:12, sabi ron, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat nating ikaligtas. So, ibig sabihin, walang pangalan sa langit. Kaninong pangalan yun? Si Jesus yun. Pero sa panahon natin yan, dyan mo masusukat yung mga propeta nagpapakilala. Halimbawa, gusto ko na magmembro sa inyong iglesia. Pero kung ako'y magmemembro sa inyong iglesia, pero hindi ko tatanggapin yung pangalan ng propeta nyo, ayaw ko maniwala. Ako ba'y magiging membro at maliligtas? Ang sagot nila, hindi. Di ba? Kahit sino, tanongin mo, ako ba'y pag-umanib sa inyong iglesia, pero hindi ko tanggapin yung pangalan ni ganito, ni ganyan, nasugo nyo. Ako ba'y magiging membro at maliligtas? Sabihin nila, hindi. Pero sa Seventh-day Adventist, iba. Correct. Sinasabi nilang kulto tayo, pero totoo, sila ang kulto. Bakit? Sa Seventh-day Adventist, pagka marami ho sa amin, mga members, hindi nga kilala si Ellen White. Totoo yan. Di ba? Oo. Kaya dito, pagka gusto mo maging Adventist, member ka na Adventist, magpabaptize, kahit hindi mo kilala si Ellen White, Bible lang at si Jesus, ikaw ay tatanggaping membro. Even sa Bible study natin, never nating natatopic si Ellen White. Oo. Kaya lang natin tinatopic ngayon kasi maraming mga chismis na mali, kinokorek natin. Na ang Adventist, hindi ho kulto, hindi ho kami nakadepende kay Ellen White. Si Ellen White po, hindi namin ginodiyos. Correct. Kasi nga, kahit nga hindi mo siya kilalanin, tanggapin mo lang si Kristo, magiging Adventist ka, maliligtas ka. Yung mga kulto dyan sa tabi-tabi, na nasa TV at radyo, sasabihin nila, hindi ka magiging kaanib kung hindi mo tatanggapin si Ginoong sugong ganito. Di ba? Ang layo no? Ngayon, mayroon pa akong ilan na babasahin dito, Sister Sheila, na patotoo mula sa mga iba na hindi Adventist tungkol kay Ellen White. No? Ito'y gusto kong i-share sa ating mga tagapakinig. For example, ito'y sinulat ni Edith Dean na pinamagatan na kanyang article sa New York Harper noong 1959, The Great Women of Christian Faith. Great Women of Christian Faith. Sabi rito, they believe Ellen White to be a prophetess, like Deborah, Huldah, and Anna. Not only did she foretell the future, but she also gave wise counsel in the present. Certainly, she was a spokesman for God. Like the prophets of old, her life was marked by humility, simplicity, austerity, divine learning, and devotion. And like them, she turned to God for healing and help. So firm did her faith become that she accomplished the miraculous for Adventists. Kaya nga po wala kayong mababasa si Ellen White. May kaso. Umutang. May kasong immoral. Wala ho kayong mababasa. May pinapatay. Wala. Pinabugbog. Wala. Mismo, sinasabi nila na siya'y simple, humility, simplicity, austerity. Tunay talagang bunga ng propeta. Ito maganda. Si William Foxwell Albright, kilalang scholar at archaeologist, both Roman Catholic, Protestant, and Jewish faith, ginagalang siya. No? Sa kanyang libro na From Stone Age to Christianity, sinasabi mismo ni William Albright na si Mrs. White
ay isa sa mga 5 individual na nakilala niya at na-research na isa sa mga authentic prophet during the past 250 years. Hindi yan Adventist. Hindi Adventist to. Siya'y archaeologist. Kilalang kilala yan, ano? He wrote 800 publications on archaeology and he received 25 honorary doctorates from colleges, universities, both Protestant, Roman Catholic, and Jewish faith. Pero sabi niya, sa aking pagsusuri, 5 lang nakita kong authentic prophet kasama si Ellen White. Kasi yung bunga niya. Ito pa, yung Barna Group, famous Barna Group na gumagawa ng survey. Yung survey reveals the books and authors to have the most influenced pastors. Noong May 30, 2005, makikita niya sa barna.org, no, yung mga pastors, mga leaders na may influence sa buhay ng tao. Under 40 pastors championed several authors who were not ranked highly by older church leaders. Those authors include business consultant James Collins, seminary professor Tom Rainer, 19th century Seventh-day Adventist icon Ellen White, and Pastor John Ortberg. Naisama siya dito sa famous na mga tao na may malaking influence sa buhay ng mga pastor. No? Ganyan din si Paul Harvey, no? American Broadcasting Company news and commentator. No? Na sabi rito, si Ellen White, yet Ellen White wrote with such profound understanding, kahit wala daw siyang pinag-aralan. Hindi siya nagtapos, elementary lang siya. Yet Ellen White wrote with such profound understanding of the subject of nutrition that all but 2 of the many principles she exposed have been scientifically established. Okay? Ito pa, yung American Prophetess, no? Sinasabi rito, na pinatutunayan lang na talagang siya ay isang propeta. Kaya nga hindi natin siya ginagawang test of fellowship eh. Correct. No, hindi natin tinitiwalag yung membre kung ayaw maniwala kay Ellen White. Pero kung yung membre nito nagko-cause siya ng dissension, division sa church, tinuturo niya at nanggugulo sa church, itinitiwalag natin. Dahil nanggulo siya. Pero kung hindi ka naniwala kay Ellen White at ikaw hindi naman nagko-cause ng dissension sa church, hindi ka ititiwalag. Correct. Hindi siya test of fellowship. Kaya mga kaibigan, ito po yung part ng ating pag-uusap. Sana po naunawaan niyo yung ministry na ito ni Ellen White. At kulang talaga yung oras natin. Ano? Kulang na kulang, Brother Ron. Abangan niyo po yung ating part 3 kasi sasagutin natin ibang mga specific criticism, yung mga false prophecies daw ni Ellen White na kinumpara sa Bible. In fact, may lumabas sa internet na 50 clear contradiction daw ni Ellen White sa Bible. Sasagutin natin yung isa-isa. Kaya magandang series ito for para maintindihan natin to defend yung ministry ni Ellen White in the last days. Para ma-appreciate po ninyo ang gawain ng Diyos. Amen? Okay. So siguro sa ating pagtatapos na ito ay gusto natin kung kayo po may mga questions or anything, gusto niyo i-post niyo lang po, punta kayo sa aming website www.backtothescripturesministry.webs.com. Ano ho? www.backtothescripturesministry.webs.com. At atin pong entertainin. Marami na hong mga nakapila sa ating mga topic. At sa ating Facebook page, Brother Ronald. Yeah, punta ho kayo sa Facebook page, hanapin niyo lang po doon, Back to the Scriptures, at makikita po ninyo, may 2 po ron, isang page at isa pong group name, Back to the Scriptures. Brother Ronald, ay yung mga babatiin mo, baka makalimutan mo. Yeah, oo nga pala. Okay, habang nilalabas mo, sige, binabati ko po sila Brother Jonathan Carpentero, Joey Fernandez, Edsel Batige, Jeremiah Flores Ostan, Joven Rada, Hazel Siladan, taga-Qatar, Leo Warike, Emerson Molina, Edward Carandang, Judith Claros, Chris Rumias, Christy Sampaga, Nick Definio, Rodel Pumikpik, at yung ating sponsor sa Athens, Greece. Yan. And si Sister Nora Galario, Jean and Johnny Yang-Yangan from Champaka Church, Marikina. Dr. Raymundo Medina, nakita kami kanina dyan sa debate sa Mandaluyong. Binabati kita, magandang gabi. Nakikinig ngayon si Dr. Ray Medina. Pwede natin mag-sponsor yan. Magandang gabi, Doc. Okay, at binabati ko rin si Brother Jaime and si Sterling Madrigal. Nandun sila taga Naiya Church. Nakikinig sila ngayon. Magandang gabi sa inyo. At ang Bueno family, Mejia family, Madrigal family, Dagami family, Family Rabada, Rabulan family, Estelore family, Bayos, and all Naiya Church. Salamat po sa inyo pong naitulong at naiambag. At ganun din po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po, huwag kayong magsawa. Tayo po ay mananalangin, Sister Sheila. Okay, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa Back to the Scriptures ministry na ito, na inyo pong pinagkalooban para po makatulong sa maunawaan ng mga taong katotohanan. Na, Panginoon, patuloy niyo pong gabayan ang aming mga tagapakinig at patuloy niyong dalhin pa maraming kaluluwa upang maunawaan nila marami pang bagay na nagpapagulo sa kanilang isip. Lord, dinededicate namin ang Back to the Scriptures sa inyo pong kaluwalhatian. In Jesus' name we pray.
Amen. Maraming salamat po sa ngalan ng Back to the Scriptures. Tayo po ay bumabati ng isang magandang gabi. Ito po ang inyong likod, Brother Ronald Obidos. Sister Sheila Torrio po.